Aabot sa 2 bilyong piso na flood control project sa Taguig ang sisiyasatin daw ng Senate Blue Ribbon Committee. Yan ang tiniyak ni Senator Erwin Tulfo kasabay ng pagbabalik sesyon ng Senado sa Lunes. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Sinagot na ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo ang mga nangungulit at nangiintriga kaugnay ng pagpapatuloy ng pagdinig sa mga maanomalyang flood control project. Sabi ni Tulfo, kailangan munang mabuo ang komposisyon ng Blue Ribbon. Wala pa kasing naisusumite ang Senate minority na nominasyon nila para maging miyembro ng komite. Pero umaasa si Tulfo na sa pagbabalik sesyon ng Senado sa Lunes ay makakapag-schedule na ng susunod na pagdinig. Siguro, pinaka-earliest problema, punong-puno yung mga rooms. Tapos siguro talagang the only one, pag walang talagang Thursday or Friday siguro, baka Friday. Sabi naman ni Senator Ping Lacson, Vice Chairman ng Blue Ribbon, natuklasan niya ang 3 pang 100 million slope protection project sa Taguig City. Kaya aabot na raw sa 2.08 billion pesos ang total insertion sa 2025 national budget para sa mga proyekto sa Taguig City. Bukod pa riyan, ang lumitaw na dalawang magkahiwalay na posibleng double appropriations para sa iisang proyekto na maaring mga hulugan na ang isa rito ay maituturing na ghost project. Sabi ni Tulfo, hihintayin niyang mabigyan siya ni Lacson ng kopya ng isinasagawa niyang investigasyon. Hindi pa niya nasasubmit, pero pag sinubmit siguro, then we'll start reviewing it. Hindi lang po nakakonfine doon. Yung mga sinasabi po ng 18 mga bodyguard, they dared us na imbitahan sila, so we will be inviting them. Pero pagigit ni Tulfo, kailangang mayroon na silang sinumpaang salaysay bago sila isalang sa pagdinig. Pero kung ang babanggitin lang naman anya nila sa Blue Ribbon ay detalye na naibigay na ng 18 Maleta Boys na resigned Congressman Saldico sa Ombudsman, ay ipapaubayan na nila sa Office of the Ombudsman ang kanilang testimonya. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Abante.